Magandang araw po sa inyong lahat. Happy Father's Day po sa mga katatayan dyan. Kahit na sa mga bahay-bahay dyan, ay binabati po natin ng Happy Father's Day yung lahat ng katatayan. Hanggang sa buong mundo. Amen? Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Basa po tayo bago po tayo mag-umpisa. Basahin po natin yung Philippians chapter 2, verse 1 to 11. Sabi diyan, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one spirit, and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, looking to your own, not looking to your own interests, but each of you to the interest of the others. Verse 5, sabi diyan, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Verse 9, therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Bali Ama, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon at tinipon niyo po kami upang makinig, mapag-aralan ang inyong pong mga salita, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat ginugunita po ngayon ang Father's Day, pero higit sa lahat, Panginoon, O Diyos na makapangyarihan, kayo po ang aming Father, Panginoon in heaven, na kayo lang ang aming paglilingkuran, aming luluhuran, aming pong sasambahin, aming pong masasalamatan sa bawat sandali ng aming buhay. Marami pong salamat, O dakilang Ama, sa pagkakataon na ito na inilagay niyo po ako rito upang magpahayag o ipahayag ang inyong pong mga salita, O Diyos. Dalangin ko po, O Diyos, ng inyong pong Santong Espiritu, ang siyang patuloy magpaunawa, magturo sa amin, Panginoon, ng nilalaman ng inyong pong mga salita, Panginoon. At wag po masayang, Panginoon, ang bawat salita po ninyo, Diyos, na hindi po babalik po ito sa inyo na walang laman. Bagkus may kapangyarihan po ito sa bawat isa sa amin. Marami po salamat, O dakilang Ama, sa lahat ng ito. Ianda niyo po ang aming puso't kaisipan sa pakikinig at pag-aaral ng inyong pong mga salita, nagbibigay, biyaya, pagpapala, kapangyarihan sa aming buhay. Muli, Ama, marami po salamat sa inyo, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan nga po ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo mo po. Nung first Sunday, ay napag-aralan po natin yung buhay ni Epaphras. Si Epaphras ay isang lingkod ng Diyos. Masasabi natin siyang disciple, no? Ni Pablo, Apostol Pablo. Si Epaphras na ito ay siya yung nagtayo o siya yung leader ng Colossae, yung Church of Colossae, na kung saan nasabi nga kung babasahin po natin yung Colossae,
Hindi pa nga nakakapunta si Apostol Pablo roon. Dahil si Epaphras talaga ang nagtayo ng church sa Colossae. Amen? Noong isang linggo naman, ay narinig natin kay Pastor Hector, yung servant of the Lord Jesus Christ. At sa may sayang yun, binigyan niya ng pansin yung 7 characteristics of servant of the Lord Jesus Christ. Amen? Yung 7 characteristic doon, nauna ron, yung disciple. Kailangan ang isang servant ay maging disciple. Ngayon, kung hindi ka disciple, yung sumunod na yon, mababaliwala ang lahat. Amen? Kasi sa mga sumunod na 7 yon, faithful to the master, that self-serving, obedient and useful, humble and voluntary, submissive and respectful, trustworthy, ay mababaliwala ang lahat ng iyo kung hindi ka disciple. Amen? Kasi nga, kaya nga mayroon tayong care group na tinatawag na doon, ito po isang form ng discipleship. Amen? Na kung saan iniimbitahan ng lahat para sumali ron sa care group. Amen po ba? Yung iba, hanggang ngayon, hindi pa rin kasali sa care group. Yung iba, may mga facilitator, pero hindi pa nag-uumpisa ang lahat. Pero ganun pa man, tingnan natin kung ano ba dapat ang maging servant. Ano bang mindset? Ito yung pinapagatan ko pong the mindset of a servant. Kailangan yung servant na ito talaga ay may kaisipan kung bakit ba siya servant. Bakit ba siya lingkod ng Diyos? Kailangan meron siya pananaw kung bakit ba siya tinawag na lingkod ng Diyos. Kaya nga yung itong buwan na ito, ang tema po ng ating pinag-aaralan ay servanthood. Na lahat tayo, sinabi nga, pagka sinabing tinawag, pinili ka ng Diyos, ay isa kang servant. Kaso nga lang, yung iba, hindi talaga ipinamumuhay, isinabubuhay ang pagiging servant of the Lord Jesus Christ. Amen? Mangilan-ngilan, sasabihin natin, sa ibang mga churches talaga, kahit naman dito sa ating church, ay mangilan-ngilan lang talaga ang masasabi natin, tunay na lingkod ng Diyos. Amen? Kasi nga, maraming hindi nakikisali. Nakakalungkot man, tagal-tagal na naumpisa ng care group. Pero parang walang tumutugon. Kakalungkot, no? Kukunti lang tumutugon. Pero tingnan natin, pag-aralan natin itong Book of Philippians. Ito ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Kung ating babasahin ang aklat na ito at ating uunawain. Binibigyan pansin ni Apostol Pablo at tinikayat niya ng bawat lingkod ni Kristo ay mabuhay ng may kagalakan, pagmamalasakitan, sabi nga ni Pastor, pagmamalasakitan, pagmamahalan, at kaisahan, o sinasabing pagkakaisa. Ganun dapat ang lingkod ng Diyos. Ayun yung gusto mangyari ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, maging sa atin, sa ating iglesia. Madalas nga, nakukot po ng ibang sa Philippians, madalas nakukot ng ibang tao to kahit na hindi mananampalataya. Minsan ginagamit nga, sabi niya sa 121 ng Philippians, sabi, for me to live is Christ, to die is gain. Minsan naririnig ko nga kay Kuya Tata yan eh. Ginagamit yun, di ba? Kasi ito yung nagpapalakas ng loob sa kanila o sa atin na kailangan gamitin tong mga verses sa Bible na ito dahil may pangako dito. Amen? May mga pangako na binibigay ang Diyos sa atin. Meron pa nga, nasabi sa 4:13 ng Philippians, I can do all things through Christ who strengthens me. Meron nga isang UFC fighter o mixed martial arts fighter. May nakalagay rito, Philippians 4:13. Kilala niyo ba yan?
Hindi nyo yata kilala, hindi yata. Philippians 4:13. Sa tingin nyo ba misquoted siya? Mga ganon. Sa tingin nyo ba out of context? Yung ginagamit niya pa ganon? Misquoted ba siya? Pero ginagamit na hindi siya mananampalataya, ginagamit niya yan. Basahin natin sa Philippians pa rin. 1:58. Tingnan natin para makita natin kung out of context ba siya, misquoted ba siya. Tingnan natin, ito sabi ni Apostol Pablo. Philippians chapter 1, verse 15 to 18. Sabi niya, it is true that some preach Christ out of envy and rivalry, and others out of goodwill. The latter do so out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? Sabi ni Apostol Pablo. The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. And because of this, I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice. Naipipreach, no? Kahit na mayroon siya rito na verse sa Bible, naipipreach si Christ. Nakatunayan, nalaman niya sa Bible yun. Alam niya verse sa Bible yun. Naipipreach si Christ. Amen? Kaya, kung minsan wag natin sabihin natin na sinasabi na misquoted. Pero at least, sabi nga ni Apostol Pablo, at least napipreach si Kristo. Nalalaman ng mga tao na itong verse na ito ay nasa Bible. Amen? Kaso nga lang, kung minsan talaga, kahit na tayo man, kung minsan out of context, nagpapaliwanag tayo out of context. Kailangan, bilang mga Kristiyano, bilang tinawag ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, tayo muna dapat ang nakakaalam. Amen? Kaya, kung sinasabing out of context siya, pwede mong ipaliwanag sa Kanya. Bakit ba sinabi yan? Bakit ba yung verse na yan nakalagay dito? Ano bang ibig sabihin nun? Di ba? Tayo mismo magpapaliwanag. Kaya nga, ang Biblia ay talagang pinag-aaralan dapat na mga lingkod ng Diyos. Amen? Hindi lang yung babasahin mo lang, kundi bubulay-bulayan mo yan. Uunawain mo kung bakit ba nakalagay yun doon. Kaya nga si Apostol Pablo, dahil siya lingkod ng Diyos, masasabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Dahil ayun yung pinanghawakan niya. Na si Kristo kasi ang pinaglilingkuran niya, hindi tao. Amen? Ganon din naman tayo, pwede natin panghawakan yun. Yung verse na yun, I can do all things through Christ who strengthens me, kung ikaw ay lingkod ng Diyos. Kaso mga alam, kung minsan, sinasabi ito ng mga believers, pero wala sa puso. Hindi naman talaga naglilingkod. Amen? Kaya sinabi yan ni Apostol Pablo, malakas ang loob niya dahil naglilingkod siya. Kaya nga yung servanthood na yan at tema natin, dapat ang pagiging servant natin ay nakatuon palagi sa paglilingkod natin kay Kristo. Hindi sa tao. Amen? Hindi kay pastor, hindi sa mga leaders ng church, hindi sa iglesia, kundi kay Kristo lamang. Kaya tayo tinawag, kaya tayo pinili para paglingkuran ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba. Amen? Ganun ang lakas ng loob ni Apostol Pablo. I can do all things through Christ who strengthens me. Ayun yung pinanghawakan. Dapat panghawakan din natin yon. Kung lingkod tayo ng Diyos. Pero kung hindi tayo lingkod ng Diyos, babaliwala ang lahat. Kasi wala naman talaga sa puso yung paglilingkod eh. Nasa nguso lang. No. Sinasabi lang, wala sa puso. Kaya nga, mahalaga yung care group. No. Kaya nga, mga kababaihan at mga kalalakihan, may grupo. Anong pangalan nga ng mga grupo ng mga kababaihan? May pangalan kayo, di ba? Ano mga pangalan?
Ano na? Oh, divine caregiver of Christ. Sa iba? Okay, care group for life. Biro mo yan, nabibigyan nila ng pangalan yung mga grupo na nila. Pero sa aming grupo, pinangalanan namin na bishop. Oh, grabe no? Tawa kayo na, bishop no? Ang ibig sabihin ng bishop, Bible shopper. Wow, galing no? Basa ka ng basa. Kaya nga doon sa grupo namin, mga bishop ang tawag namin. Ando si Bishop Abder. Kilala mo si Bishop Abder? Ando si Bishop Boyet. Ayun, si Bishop Arno, nakasama na namin yan. Mga Bible shopper yan. No, bishop. Kaya bishop, Bible shopper yan. Doon tinuturuan namin sila mag-MTM. May today's mana, yung mga bishop na yan. No? Ayun, tinuturuan namin sila Bible reading from Genesis to Exodus, to Revelation. Kailangan magbasa palagi. Tinuturuan din namin sila ng susunod. Tuturuan namin sila ng basic evangelism. Alam niyo ba yan? Yung mga verses sa Bible, paano gamitin? No. Kaya, yung pagiging bishopper o yung Bible shopper na yan, 24/7. No, libre yan. Kahit naman kayo, libre yan. Walang bayad. Mag-shopping kayo ng mag-shopping. No, mabubusog yung mata nyo, yung isip nyo, yung puso nyo, kaluluwa nyo, espiritu nyo. Mabubusog yan. Pero kung hindi kayo nagbabasa, nag-aaral, gutom lahat. Gutom mata nyo, gutom isip nyo, gutom puso nyo, gutom kaluluwa nyo, gutom espiritu nyo. Kabaligtaran. Lamang yun ng lahat ng sinasabing bishopper o nagsishopping kami. 24/7, pwedeng basahin, libre naman eh. No? Walang bayad. Lalo na dito ay natututo tayo. Katunayan nga, nagamit na nga namin to eh. Noong Friday, pumayo kami sa Cuyab, San Pedro. Nag-Bible study kami ron. May 6 na kaluluwa at tumanggap. Amen? Yung nagagamit ba namin, yung natutunan namin, nagagamit namin para sa paghayo. Nakuha niyo? Doon, nagkakaroon kami ng kaalaman, karunungan, na kung paano kumayo, paano maglingkod talaga sa ating Panginoon. Kaya nga, nasasayang ang araw, yung mga walang kagrupo, nasasayang, pwede kayo sumama sa amin. Yung walang kagrupo, pwede kayo. Kaso nga lang, mga 6 na oras kami roon. Tiyaga. Oo, tiyaga talaga. Nagmamalasakitan, nagkikwentuhan, mga problema. Tapos nagbubuklat kami ng Biblia namin. Minsan may pinapanood pa kami, pinapakinggan. Para mas lalo kaming ma-refresh. Mas lalo kaming magkaroon ng kaalaman patungkol sa Biblia. Dapat ganoon ang mga Kristiyano ngayon. Alam nyo, harvest time na ngayon. Kaya nga nagkaroon ng pandemic. Para ang mga Kristiyano mag-aral ng Biblia. Pagkatapos ng pandemic, kailangan na humayo. Kaso, naggaganon pa. Minsan, ganon pa sila. No, ayun ang natutunan ng iba. Pero dapat tayo mga Kristiyano, tayo mga tinawag, tayo mga pinili, wag na tayo gaganon pa. Kailangan doon lahat. Amen? Sa Panginoon lahat, tayo maglingkod. Yung iba nga, anong ginagawa eh. Sayang pandemic. No? Sayang pandemic, andun lang tayo sa bahay. Ang ginagawa dapat, magbabantay sa salita ng Diyos. MTM, halos Monday through Friday, may MTM.
Live pa yun? Meron pang morning watch tayo tuwing umaga. Kaso nga lang, nasasayang lang. Dahil kung minsan wala nakikinig, kukunti lang nakikinig. Kaya nga, kung nanaisin natin na makinig na, marami tayong matututunan. Ang lalim eh. Yung mga turuan lang ni Pastor Hector, ang lalim. Ang dami mong mapupulot. Ang dami mong makukuha. Yung yung pandemic pa yon, dapat nakatuon ng natin doon, kaisipan natin. Tandaan po natin tayong lahat lingkod ng Diyos. Sayang naman yung mga dumaraan na araw, kung hindi natin magagamit ang lahat ng ito. Ba't ka ba tinawag? Ba't ka ba pinili? Para kanino? hindi naman para kay pastor lang eh. Para lalo kang lumago sa pananampalataya mo. At nung paglago mo nito, nag-aalab ka na, gusto mo nang humayo, i-share yung Word of God. Amen? Okay? Alam niyo na yung bishop? No. Mga bishopper yan. Bible shopper yan. Si Kuya Arno, nakasama namin nung Sunday. Inaano na nga namin mag-MTM eh. Si Kuya Abder, tinuturoan na namin yan. Amen? Mahayo na. Susunod, hahayo kami lahat. Gusto mo ba sumama? O, kami lang. Gusto mo ba sumama sa mga bishop? O, kami lang mga bishop ang hahayo. Okay? Tingnan natin pamagat ng yung mensahe natin. The mindset of a servant. The mindset of a servant must be, verse 1, like-minded. Like-minded. Sabi sa verse 1 and 2, sabi diyan, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one mind. Una, dapat nating isipin, ang pinaglilingkuran natin ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya dapat like-minded tayo, same mind, one mind tayo dapat. One in spirit tayo. Dahil ang pinaglilingkuran talaga natin, walang iba kundi ang ating Panginoon na nagligtas sa atin. Hindi naman basta-basta lang tayo tinawag o pinili, kundi iniligtas tayo. Amen? Kaya yung kaligtasan na yan, dapat naman ang balik natin paglilingkod naman sa Kanya. Hindi lang yung makikinig ka lang magbabasa, kundi paglingkuran talaga natin siya ng tunay. Kaya tayo pinili, tinawag, dahil tayo'y tunay na sinave niya doon sa impyerno patungo sa buhay na walang hanggan. Sana isipin natin kung bakit tayo sinave o bakit tayo iniligtas. No. Kasi kung doon pa lang, malalaman mo na kaagad kung bakit kayo iniligtas, dapat pala talaga paglingkuran itong Panginoong Jesucristo. Kaya dapat nagkakaisa talaga tayo. Like-minded tayo. Amen po ba? Dito, doon pag kasi nasabing like-minded tayo, ini-encourage natin ang bawat isa na maglingkod. Hindi yung dinidiscourage pa natin, huwag kang sasama dyan. Walang ano yan, parang minsan lang yung ano yan, tapos wala na. Dinidiscourage pa natin. Dapat i-encourage natin ang bawat isa talaga na maglingkod. Pag yung hayaan na lang natin na walang gagawin yung bawat isa, kundi encourage natin talaga na maglingkod. Kaya nga, yung mga kagrupo namin, ini-encourage namin eh. Mag-MTM, mag-Bible reading. Tingnan mo, minsan nakikita nyo na lang yung bawat isa dyan, meron ng kanya-kanyang grupo. Kaya nga, kung meron D group o discipleship of 12, meron G group, di ba? May gumagamit yan eh. Sa amin naman, B group, yung bishop of 12. Biro mo yun?
Kaya nga kasama na namin si B1, saka si B2. Ayun yung mga kasama namin. Kaya gusto niyo ba sumama? Kayo si B3. No. Ganun lang yun. Walang ano natin talaga. Paglingkuran ng ating Panginoon, wala nang iba. Kailangan isa lang tayong kaisipan. Pangalawa, lowly-minded. No, lowly-minded. Sa verse 3 and 4, tingnan natin. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the other. Pero mo yun, kailangan pala hindi yung interest mo lang. Kailangan magmamalasakit ka talaga sa kapwa mo. Magmamalasakit ka sa kapwa mo na ng palataya mo, o believer mo. Yan yung pagmamalasakit, yung pagmamahalan. Kaya nga yun ang gusto mangyari ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos eh. May nagmamalasakitan, nagkakaisa sila, nagmamahalan. Yan ang gusto ganun din ang gusto mangyari sa atin ni Apostol Pablo. Nagkakaisa tayo sa lahat ng bagay. O yung ibinababa natin ang ating sarili para paglingkuran ng ating Panginoon. Yung iba, sinasabi, mga engineer sila, kinikwento nga ni Pastor ng isang mga engineer, mga doktor. Yung mga tingin nila sa sarili nila, ay di na sila dapat maglilis pa ng long sleeve nila. Kailangan lahat tayo naglililis ng long sleeve. Kahit na magsasaka ka dyan, kailangan talaga paglingkuran ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga meron iba sinasabi, kung wala yung anak ko dyan, ay wala nang song leader. May kakwentuhan ako nung isang araw ganyan. Sinasabi ng kasama niya sa church, kung wala ang anak ko dyan, walang song leader. Biro mo ganun? Sinasabi nga ng iba, kung wala kami, wala naman mga organ eh. Walang mga gitara dyan, walang bubong, kung wala kami. Pero sa atin dito, kung wala sila, absent sila. Amen? Ganun dapat tayo. Kung wala sila, absent sila. Dahil kikilos at kikilos ang Panginoon para may tatag, may tayuguyod ang kanyang iglesia. Kaya kung wala sila, absent sila. Wala nang iba. Amen? Ngayon, kung absent ka ngayon, absent ka talaga. Ganun lang yun. Ang gusto talaga ng mangyari sa atin ng Panginoon ay ibinababa natin ang sarili para paglingkuran. Hindi ko muna mayaman ka. Hindi ko muna negosyante ka, may kaya ka. Hindi ka na maglilingkod sa Panginoon. Hindi ganon. Pagkatawag, kailangan ibaba mo yung sarili mo. Amen? Ganon din naman yung sa 7 characteristics na mensahe ni Pastor eh. Andun din yun eh. Humble ka. Humble down ka. Pangatlo, ito yung sinasabing, pagka sinabing like-minded, lowly-minded, Christ-minded. Tingnan natin. Basahin po natin sa verse 5 to 8. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Ganon ganon ang hinubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos. Binaba niya ang kanyang sarili. Bakit ba? Kasi may plano, may purpose, at bakit siya sumunod sa ating Amang nasa langit? Ano ba yung plano niya? Plano niya sa Romans 5, verse 8 to 9. Basa po tayo. Romans chapter 5, verse 8 to 9. Ito po yung plano niya.
Ano ba yan? Sabi dito, 8 to 9. But God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Since we have not been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Yung puot ng Diyos, kaya nga, sa binasa ni Pastor kanina sa 8.1, no, there's now no condemnation. Yung sino man na kay Kristo ngayon. Ayun, gusto tatanggalin na gusto maalis ng Diyos yung puot. Yung puot niya sa sanlibutan ng makasalanan. Ayun yung plano ni Kristo. Ayun yung plano ng Diyos. Mawala yung puot ng Diyos sa atin. Gusto niya, i-save tayong lahat. Gusto niya, wag mapahamak ang lahat. Sabi nga, di ba, ngayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya kay isa-isa niyang anak, upang ang sino man sa kanya sumampalatay, di mapahamak. Ayaw niya na mapahamak ang lahat. Gusto niya maligtas. Amen? Kaya tayong mga lingkod ng Diyos, dapat mag-aral ng salita ng Diyos, at minsan nahayo tayo lahat. Amen? Sino gusto mabayo? Para pala nagdas. Kailangan po natin umayo. Kaya nga, doon sa San Pedro, patuloy po kami roon. Sa Biyernes, tuwing Biyernes kami roon. Meron na nga nag-commit na isa roon eh. Sabi niya, sa Friday, sama ko. Yung isang taga roon gusto niya mag-Bible study rin. Sabi namin, mag-invite pa kayo ng iba. Mag-invite pa kayo ng iba. Doon hahayo kami. Kasama na namin siguro si Bishop Abner saka si Bishop Alro. Amen? Mga bishop na tinalaga ng Panginoon dito. Amen? Yung plano niya, purpose. Ano ba yung purpose ng Panginoon? Bakit siya bumaba? Bakit niya ibinaba ang sarili niya? Ano ba yung purpose niya? Sa Luke chapter 19 verse 10. Purpose niya, Lucas chapter 19, verse 10. Ito po yung purpose niya. Ayan, 19:10. Sabi niya, For the Son of Man came to seek and to save the lost. Kaya pala siya bumaba mula sa langit papuntang lupa para to seek and to save the lost. Ayun pala yung purpose. Yung plano niya, mawala yung puot ng Diyos sa sanlibutan, sa mga tao. Ito naman, gusto niya mahanapin at masave yung lost. Amen? Dapat ganun din ang mind natin, Christ-minded. Kaya nga, Christ-minded. Ang servant ng Diyos dapat Christ-minded. So, paano ang kaisipan, yung pananaw ni Kristo para iligtas ang tao, dapat ganun din tayo. Na sinishare natin ang salita ng Diyos. Iligtas yung mga tao. Bakit ba sinasabi rito na sa verse 8, tingnan niyo. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death. Even death on the cross. Biro mo, naging obedient siya sa ama niya, sa Diyos Ama, kahit na sa kamatayan sa cross, ginawa niya, sumunod siya. Para iligtas lang tayo. Tingnan natin sa 6:38 ng John. John 6:38. Ito yung pagsunod niya sa kanyang amang nasa langit. 6:38 ng John. Sabi diyan, For I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Yan yung pagsunod ni Kristo. No. Even death on the cross, ginawa niya. Kahit na sa kamatayan, sinunod niya. Kasi nga, ganun ang pagsunod niya sa kanyang Diyos amang nasa langit. Dapat ganun din ang maging mind natin. Christ-minded tayo. Amen? Pang-apat. Ito yung panguli, pang-apat natin. Heavenly minded. Tingnan natin, basahin natin sa verse 9, 11, hanggang 11. Chapter 2 ng Philippians. Tingnan natin. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name,
that the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth, under the earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Kung titingnan natin, itinaas ng Diyos Ama si Kristo. Dapat, kung itinaas ng Ama si Kristo doon sa kalangitan, dapat ang pansin natin talaga yung kay Kristo sa langit. Kaya nga, yung paglilingkod natin dito sa lupa, yung paglilingkod natin dito para sa Panginoong Hesukristo na sa langit. Kaya, ang kaisipan dapat natin bilang servant ng Diyos ay heavenly minded na tayo. Colossians chapter 3 verse 1-2. Tingnan natin. Colossians chapter 3 verse 1-2. Sabi rito, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things. Ganun dapat ang mindset natin. Kaya nga, kung minsan, ang tingin ng mga believer, yung tingin ng mga mananampalataya, ang pinaglilingkuran nila, yung iglesia o si pastor. Pero kung ang paglilingkod natin, nakatingin tayo sa heaven kay Kristo, yung talagang paglilingkod natin tunay. Amen? Yung walang pagkukunwari. Kaya kung minsan, yung mga Kristiyano, pagkukunwari na lang eh. Kasi sabi nga na, hindi na nga nagbabasa ng Bible eh. Hindi na nga nananalangin. Anong word nila ron? Anong paglilingkod? Ang nangyayari, parang pinaglilingkuran nila, sarili lang nila. Para may angat lang sarili nila. Hindi nila iniisip, hindi nila iniisip na si Kristo dapat ang paglilingkuran. Doon nakaluklok sa trono ng Diyos. Tingnan natin yung dalawang lingkod ng Diyos. Kung ganito yung mindset nila sa kalangitan. Ito rin yung MTM ni Pastor Hector nung Tuesday. Tingnan natin sa 27 ng Psalm. Psalm chapter 27 verse 4. Ito yung isa sa mga binanggit ni Pastor Hector, yung MTM niya, nung Tuesday. One thing I ask from the Lord, ito si Haring David. Ito rin mindset niya sa kalangitan. Ito yung sinasabi natin, heavenly minded dapat tayo. Tingnan natin one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. Biro mo yung mindset niya, nandun sa kalangitan, buhay pa siya. Ang kaisipan ni Haring David, nandun sa Diyos, nandun sa langit. Gusto niya mag-dwell doon, makita yung beauty ng Lord, makita yung kagandahan ng Diyos doon. Pero dapat ganun din ang mindset natin. Na minsan mawawala tayo rito sa mundo. Sabi nga, life is short. Meron nga t-shirt, life is short. Eternity is not. Sandali lang tayo, parang sinasabi nga, para lang tayong usok dito sa mundo. Dapat nakapokus talaga tayo rin sa kalangitan. Minsan makikita natin ang Diyos natin harap-harapan. Amen? Ayun yung naisin dapat natin. Ito yung maging mind natin, heavenly minded talaga dapat tayo. Amen? Isa pa, ito pa isang lingkod, si Apostol Pablo. Sa Philippians chapter 3, tignan natin yung mindset niya. Chapter 3, verse 13 to 14. Philippians pa rin. 13 to 14. Tingnan natin yung mindset ni Apostol Pablo. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, sabi niya, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me
heavenward in Christ Jesus. Tingnan mo yung kaisipan ni Apostol Pablo, naglilingkod siya, hindi para sa kanya. Ang isip niya, doon sa kalangitan kaagad. Hindi dito sa lupa. Kaya nga sabi niya rito, kung babasahin niyo sa chapter 3, basura yung lahat sa kanya. Yung paglilingkod niya, basura yung lahat. Gusto niya lang mawin itong Kristong to. Mawin niya itong Kristong to. Gusto niya maging niya talaga si Christ. Kaya yung paglilingkod niya nababaliwala kasi nakatingin siya palagi doon sa kalangitan na kung saan si Kristo yung naroon. Kaso kung minsan mga Kristiyano, dito na lang lahat nakatingin. Kaya ang paglilingkod nila, baliwala lang. Parang wala lang, ganun lang. Pero kung ganito ang kaisipan natin, katulad ni Haring David, katulad ni Apostol Pablo, talagang sasabihin mo, talagang dapat mong paglingkuran ng Diyos eh. Wala ka nang dapat paglingkuran iba. Amen? Ganun dapat ang mindset natin. Like-minded, lowly-minded, Christ-minded, heavenly-minded. Ganun dapat ang mga Kristiyano, lingkod ng Diyos. Kaya, kung sasabihin natin ganito lahat ang pananaw natin, yung mindset natin, talagang paglilingkuran natin ang ating Diyos walang iba. Wala ka nang sasabihin pang iba, kundi ang paglingkuran lang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon, yung panghuli natin, ito na lang po. Kung ang mga believers o tayo ay tinawag at pinili ng Diyos, isang pribilehiyo para sa atin ang paglingkuran ng ating Diyos. Privilege natin yun. Kung ang Pangulo ng bawat bansa ay tinawag ka para maglingkod, ay malaking bagay para sa iyo yun. Pero matatawagin ka ng isang presidente para kasama siya sa kanyang kabinete, maglingkod kayo. Ang laking bagay sa iyo yun. Kahit ako, pagka tinawag ng isang presidente, ay mataba yung puso ko. Ba't ako tinawag na ito? Pero Diyos ang tumawag sa atin. Ibang klase Diyos. Diyos ang tumawag sa atin na dapat natin paglingkuran. Pinili ka, tinawag ka upang maglingkod ng Diyos. Wala nang iba. Lang patutunguhan ng dapat ng mga Kristiyano. Na kailangan talaga ibaling natin sa Diyos ang lahat ng bagay dito sa mundo. Para sa Diyos lang lahat. Kaya nga siya lang ang ating tunay na paglingkuran. Walang sino pa man. No, amen? Kahit sino ka man, Diyos lang talaga ang dapat paglingkuran. Amen? Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay o Diyos na ang mindset talaga namin dapat o Diyos ay nasa inyo lang o dakilang Ama. Sa kalangitan, mapakumbaba, paglilingkod sa inyo o Diyos, nakatulad ng mindset ng aming Panginoong Jesucristo. Dapat ganoon din kami na paglingkuran kayo to seek and to save the lost. I-share namin, Panginoon, ang inyong pong mga salita, namin pong napagbubulay-bulayan. Kaso nga lang, Panginoon, kung minsan nasasayang ang lahat, basa kami ng basa, aral ng aral, hindi namin nagagamit. Pero itong pandemic, Panginoon, na ito, ilang taon nang lumipas, sana nag-aalab na kami ngayon dapat, Panginoon eh. Nag-aalab na kami para paglingkuran ka, O Diyos. Kaso nawalan lahat dahil sa makabundong bagay na nakikita namin dito, O Diyos. Dapat ang aming kaisipan, ang aming puso, ay nasa kalangitan lang, O Diyos. Nandoon ang aming Panginoong Jesucristo, nakaluklok sa kanyang trono, na dapat lang namin paglingkuran, O dakilang Ama. Maraming po salamat, O dakilang Ama, dahil pribilehiyo po namin na paglingkuran ka. Na dito sa mundong ito, Panginoon, puno ng kasalanan, Panginoon. Gusto niyo mangyari sa amin itong kasalanan na ito ay mawala, Panginoon. Umayo kami. I-share ang inyong mga salita. Paglingkuran kayo, O Diyos, ng tunay, O dakilang Ama. Hindi yung sa bibig lang namin lahat ng bumala, O Diyos. Kundi yung paglilingkod namin sa inyo ay buong puso. Ay inaalay namin ang aming buhay. Sabi nga ng aming Panginoon, nagkakamatayan sa krus. Dapat ganun ang pananaw namin, O Diyos, sa buhay. Paglingkuran po namin kayo ng tapat na tumitimo sa aming puso
ang ginawa ng aming Panginoong Jesucristo para lang kami iligtas. Ganun dapat ang mangyari sa amin, O Diyos. Maraming po salamat, O dakilang Ama, sa inyo pong kabutihan, katapatan, sapagkat ang mensaheng ito, O Diyos, ay talagang para sa amin, na maliwanagan kami, O Diyos, na dapat lang talaga, kayo lang ang aming paglingkuran, wala nang iba. Maraming po salamat, O dakilang Diyos, sa inyo pong mga salita. Maraming po salamat, O Diyos, sa inyo pong kabutihan, katapatan. Papuri, pasalamat, at paglilingkod dapat ay mangyari sa amin sa inyo, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa tanging paalam po lamang po ni Jesucristo. Amen. Amen. Amen.